Ito mga kapare ko ay ang magiging Poco F7 at ito ang Redmi Turbo 4 Pro. Merong dalawang bago sa device ito na hindi natin nakikita sa ibang mga gaming phone out there. Una, meron tong bagong chip which is the Snapdragon 8S Gen 4 na sinasabing kasing lakas ng 8 Gen 3. Pangalawa, meron tong 7,550 mAh battery capacity. At sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test para matesting natin kung ano nga ba talaga yung full capability ng Snapdragon 8S Gen 4. Totoo nga ba talagang makunat yung 7,000 plus mAh battery capacity neto? Yan at iba pang mga katanungan yung aalamin natin sa video na to. Kaya kung interesado kang bilhin itong phone na to at gusto mong malaman yung full capability neto pagdating sa gaming, tara, pag-usapan natin. So, quick review lang sa specs neto. Just I said, meron tong Snapdragon 8S Gen 4. Bale, kasing lakas to ng 8 Gen 3 kung hindi nyo natatanong. At kung napanood nyo yung full review natin, ma-i-explain ko doon kung bakit kasing lakas siya halos ng 8 Gen 3. Pwede nyo pong panoodin. Bale, yung format ng extreme gaming test natin dito is yung bagong format na kung saan maglalaro tayo dito ng mga high demanding graphics game ng nakasetup sa pinakasagad na settings sila, mapa FPS and also graphics para makita natin yung pinaka overall performance ng chipset. Then lalaroin natin to ng tuloy-tuloy or walang break para makita natin yung pinaka full capability ng kanyang battery. So ngayong nalinaw ko na sa inyo tong part na to, ito naman yung mga ginawa namin preparation bago namin gawin yung extreme gaming test. Syempre una, charge muna namin tong phone na to up to 100% para dito tayo magsisimula. Pangalawa, Wi-Fi yung ginamit nating network dito, hindi mobile data dahil kinakailangan natin ng wireless debugging para sa ating FPS meter at kapag mobile data yung ginamit natin, hindi siya nag-work or nilalabas siya sometimes. Sinetup din namin sa 75% yung brightness and then 50% naman yung kanyang volume. Pagdating naman sa room temperature, naglalaro ng 30 to 31 degrees Celsius yung room temp namin. Then with that said, tara, magsimula na tayo sa ating extreme gaming test. So bale, simulan natin sa mga AAA games na madalas nating nilalaro. At unahin natin dito yung ating solo leveling Arise. So bale, just I said, isasagad natin yung settings neto sa pinakakaya niya. So bale dito, highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. And then kapag sinetup natin to ng ganito, naka-high na po lahat yung mga iba pang settings sa ibaba. So yun yung pinakasagad niya. Nga pala, yung format natin sa tatlong AAA games na to, lalaroin natin sila ng tigi isang oras. And then, i-change natin yung settings sila every 30 minutes para makita natin yung pinaka-performance neto. And then, every 30 minutes, babaguhin natin yung kanilang settings para makita natin yung pagbabago nito sa FPS and also sa thermal. Ngayon, unahin na muna natin sa sagad na settings dito sa solo leveling Arise. So, pagdating sa naging overall performance ito dito, okay na okay naman. Maganda yung gameplay natin, smooth yung game, wala akong masyadong nakitang lag at pagbaba ng frame rate dito. And then, based na record ng FPS meter natin, 61 FPS yung pinaka-maximum natin. And then, yung naging average FPS natin is nasa 51 to 52 FPS. But, nung nag-review kami ng footage, nag-average ng 53 to 57 FPS yung nakukuha natin dito and then may mga pagkakataon na nagbi-maintain siya ng 60 pero after ng ilang minuto or after ng ilang transition and also ilang animation, bumababa din agad siya sa 50 plus or mga 54 FPS. And then yung pinaka frame drop na nakita namin dito na nag-review kami ng footage pumalo ng 45 FPS and then bumabalik din naman agad. So walang problema kahit na naka-high graphic settings tayo dito. And then after ng 30 minutes sa paglalaro in highest graphical preset settings, nakakuha tayo dito ng 42 to 43 degrees Celsius sa temperature which is not bad. And then, pagkatapos din ng ating thermal part, sinalang agad ulit natin itong solo leveling pero in-adjust na natin yung settings sa low and then 60 FPS settings. Then, pagdating sa ganitong settings, mas naging maganda yung performance natin dito. Dahil mas nakakuha tayo ng mas mataas na average or maintaining FPS which is 57 to 58 from 50 to 52 FPS lang kanina. Which is nag-i-indicate ng magandang improvement. And then, yung ating maximum FPS is 62 FPS. But, nung nag-review kami ng footage, yung madalas na naging FPS neto ay naglalaro ng 58 to 60 FPS. So, bale, dyan siya nag-maintain or dyan siya nagpaikot-ikot. So, pagdating sa settings na to, kung gusto nyo ng mas magandang frame rate, mas maganda i-setup ninyo sa medium settings. Anyway, after ng 30 minutes ulit na paglalaro, which is overall 1 hour, bumaba din yung kanyang temperature at pumalo na lang ito ng 40 degree Celsius. Which is nice pagdating dito sa ating solo leveling Arise. Next naman natin sinalang dito is itong Wuthering Waves or WUWA. So, same format pa rin. Una, sinetup muna natin to sa pinakasagad na settings niya, which is highest graphical preset settings din or naka-high yung ating graphics. Ganon din sa kanyang resolution and then yung kanyang FPS is naka-high din or naka-60 FPS combo. Ngayon naman, pagdating sa kanyang naging gameplay dito, okay lang din. Wala tayong masyado naging problema at naging smooth din yung gameplay natin. Nakakuha tayo dito ng maximum FPS sa 61 and then nakakuha naman tayo ng average FPS na 50 to 51 FPS. Pero nung nag-review kami ng footage, mas mataas pa din yung nakuha natin dahil nag-average siya ng 52 to 53. So okay naman siya both side. Wala naman tayong naging problema dyan. Pagdating naman sa pinakamababang FPS na natala natin dito, pumapalo siya ng 43 to 40 FPS which is not bad dahil bumabalik din naman agad sa 50 to 51 FPS. And then after ng 30 minutes sa
paglalaro ng tuloy-tuloy dito, nakakuha tayo sa kanya ng whooping 46 degrees Celsius mga kaparikoy. And yes, mainit na po yan. Actually, dahil nga naka-metal or naka-aluminum alloy frame to, medyo mainit yung sides niya habang nag-gaming test kami sa gantong temperature. Pero ganun pa man, after ng thermal check, binaba agad namin yung settings niya sa pinaka-middle or smooth graphic settings, and then sinet-up namin sa 60 FPS combo pa rin. Then nilaro na agad namin. And i-take note nyo lang po, tuloy-tuloy po namin itong nilalaro kahit na nakakuha kami ng ganung kataas sa temperature, babalang ng settings, and then salang ulit. And then pagdating dito, mas naging okay yung naging performance natin sa kanya dahil nakakuha tayo dito ng mas mataas na FPS, same kanina sa solo leveling, dahil nakakuha tayo dito ng 56 to 57 FPS as an average FPS, and then yung maximum naman na natala natin dito is 61 FPS. And then yung pinakamababang FPS na naman natala natin dito ay pumalo ng 45 to 47 FPS, which is not bad dahil papitik-pitik lang naman. So pagdating sa ganitong settings, mas okay dahil mas tataas yung FPS natin. Pero kung gusto nyong piliin yung ating mas sagad na settings, wala naman din problema dahil okay din naman yung nakuha natin performance doon, yun nga lang umiinit. And speaking of thermal, mas naging okay yung thermal natin dito, which is normal thing na mangyayari dahil nga binaba natin yung graphics quality. Bumaba na lang siya ng 42 degrees Celsius after ng 30 minutes of playtime, which is not bad pagdating dito mga kapare ko. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman natin sinalang dito is itong Genshin Impact. So dito, una natin sinetup to sa highest graphical preset settings, the same ng mga nauna, and then 60 FPS combo. At pagdating sa naging gameplay niya dito, walang kahirap-hirap, goods na goods yung nakuha nating performance dito. Okay yung kanyang frame rate, nakakuha tayo dito ng average 55 to 56 FPS. And then yung pinakamababang FPS na natala namin dito sa ganitong settings ay pumalo ng 41 to 40 FPS lang. Then yung maximum FPS na nakuha natin dito is 70. And medyo weird yan dahil hindi ko naman inactivate dito yung game interpolation feature. And by the way, sa kabuuan ng gaming test, hindi po natin gagamitin yan dito. Napakita ko na yung sa full review at gumagana siya. And actually, mas okay pa yung nakukuha niyang thermal kapag activated yung game interpolation. So pwede nyo pong panoodin yung full review na yun. I'll like yung link dyan sa description down below. Anyway, after ng 30 minutes of gameplay sa sagad na settings, ito yung nakuha nating temperature. Medyo mataas dahil pumalo lang naman to ng whooping 47 to 48 degrees Celsius. Sa loob lang po yan ng 30 minutes of playtime. Kaya dito sa part na to, confirm natin na medyo mataas talaga yung temperature na makukuha natin sa Genshin Impact. Pero ang good news dito, kahit na ganoon, hindi naman siya nag-thermal throttling or nag-shutdown yung device kahit na na-reach niya yung gantong temperature. So playable siya all the time at wala din naman kami nakita na pagbaba ng kanyang frames or performance habang naglalaro. Kaya goods na goods pa rin. Ang pinaka-solusyon dito gumamit talaga ng game cooler. Ganun pa man, after namin mag-check ng thermal at medyo mabigla sa temperature neto, sinet up namin sa medium graphic settings and then 60 FPS combo itong Genshin Impact, and then nilaro namin. Mind you mga kapare ko, hindi po namin to pinahinga, talagang tuloy-tuloy po siya ng paglalaro. And pagdating sa ganitong settings, nakakuha tayo dito ng decent performance dahil nakakuha tayo ng solid 60 FPS. Actually 59 to 60 yung nakuha nating average FPS dyan, and then yung maximum is 62 FPS. So pagdating dito, kitang-kita natin na goods na goods siya naging performance niya in medium graphical preset settings. And then pagdating naman sa nakuha nating temperature, mas bumaba siya unlike kanina dahil nasa 43 to 44 degrees Celsius na lang yung nakuha natin na temp dito unlike before, which is masasabi ko na mas okay unlike kung naka-high graphical preset settings to. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman nating nilaro dito, which is one of my favorite, Car X3. Bale, hindi ko na binago dito yung default numbering settings niya, naka 445 pa rin yan, pero in-adjust ko yung kanyang frame rate to no limit para mas makita natin yung pinaka full capability neto dito. And pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha din tayo ng maganda and decent performance dahil nakakuha tayo dito ng maximum 60 to 61 FPS, and then nakakuha naman tayo ng maintaining or average FPS na 45 to 50. But nung nag-check kami or nag-recheck kami ng footage, napansin namin na pumapalo pa to sometimes ng 55 or 57, and then bumababa din agad sa 50 plus FPS, which is not bad dahil playable na playable at magandang maganda. So pagdating naman sa pinaka-drop na FPS na nakuha namin dito, naglalaro ng 38 to 40 FPS pero bumabalik din naman agad ng 50 FPS, so hindi mo masyado mapapansin unless meron kang FPS meter. So pagdating dito sa Car X3, wala tayong problema, playable na playable sa gantong settings. Actually, kung gusto pa nga natin makakuha ng mas decent pa na FPS dito, pwede pa nating ibaba yung graphic settings niya. But kita-kita naman natin na kahit di natin gawin, okay yung performance niya, which is I like. And then, after ng almost 40 minutes sa paglalaro, nakakuha tayo dito ng 40 to 42 degrees Celsius sa temperature lang, which is not bad para sa game na kilala na natin na hindi pa ganun ka-optimize. Goods to para sa kanila. Okay, move na tayo sa mga AAA games at next naman natin pag-usapan at i-testing as itong mga shooting games. At simulan natin isa lang itong PUBG
Mobile. So sinalang namin sa pinakasagad na settings na available dito. So sinetup namin nung una sa smooth para lumabas kung meron mang Ultra Extreme Plus FPS pero walang lumabas. Kaya dito naka-extreme frame rate lang tayo and then HD graphics. Yun kasi yung needed requirements para magamit natin yung extreme FPS. Ngayon, pagdating sa naging gameplay natin, walang ka-problema, smooth na smooth at nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS. Yes, 60 FPS lang tayo, hindi 90 and also 120 dahil nga wala tayong Extreme Plus FPS or Super Extreme Plus FPS etc. na available dito. So far, yun lang yung kaya niya as of now. Kasi nga, gaya na sinabi ko, yung Snapdragon 8S Gen 4, hindi pa naman ganun ka-optimize kaya hindi pa natin nakikita talaga yung ibang game na sinusupport to sa mga ganitong graphics or FPS settings. But makikita naman natin na yung karamihan supported na. Mamaya makikita niyo yung iba. But anyway, pagdating dito sa PUBG, yes, hindi pa ganun ka-supported. So kung meron makakapanood ng video na to in the future at meron na, update nyo naman po dyan sa ibaba para ma-update din yung mga kapare ko natin. Anyway, after ng almost 40 minutes ng paglalaro, inakakuha tayo dito ng decent temperature dahil naglaro lang ng 38 to 40 degrees Celsius yung nakuha nating temp. Which is nice at magandang i-consider if ever na PUBG Mobile lang yung lalaroin natin dito. Goods na goods. So yung next naman natin sinetup dito, which is gustong-gusto nyong game is itong Garena Delta Force. So syempre, sinetup namin to sa pinakasagad na settings and good news, meron na po tayo ditong 120 FPS support. And then syempre, same ng ibang mga games, need nating ibaba sa smooth graphics yung graphics quality natin para magamit natin itong settings na to. Kaso nga lang, dito pa rin talaga papasok yung sinabi ko kanina na bago pa lang talaga itong chipset na to. Dahil nakakuha lang tayo dito ng 60 FPS, pero maintain naman yan, 60 to 61 FPS by the way. Pero ganun pa rin hindi natin na-reach yung 120 FPS na supported na sa settings niya. So pinapakita dito na hindi pa talaga ganun ka-optimize yung Snapdragon 8S Gen 4. Pero just as I said, sana okay na yung optimization net if ever na magkakaroon tayo ng global version neto which is the Poco F7. So pagdating dito, kitang-kita natin, smooth naman yung gameplay, maganda naman talaga, playable na playable yung game. Yun nga lang, medyo disappointed ako ng konti and for sure kayo din na hindi niya na-reach yung 120 FPS. So pagdating sa port na to, kitang-kita naman natin na kayang-kaya niya tong Delta Force, yun nga lang hindi pa ganun ka-optimize. So after ng ilang minutong paglalaro, actually naka 2 games kami dyan at inabot kami dyan ng almost 30 minutes at nakakuha kami ng decent temperature na 33 to 34 degrees Celsius lang. Walang pahinga-pahinga ulit. Next naman nating sinalang dito is itong ating Blood Strike. So dito, sinetap natin siya sa pinaka-capable na setting sa kanya which is Extreme FPS and then Ultra Graphics. Ito lang kasi yung pinaka-supported sa kanya at the moment. So pagdating dito, wala tayong naging problema, goods na goods yung naging gameplay natin. Kaso nga lang, hindi ko mapapakita sa inyo yung kanyang actual FPS kasi hindi supported nung FPS meter app na ginagamit natin itong Blood Strike at the moment. Bago kasi ito But ganun pa man, using yung built-in FPS meter ng ating Game Turbo or ni Xiaomi, nakakuha naman tayo dito ng decent FPS which is 60. At permanent siya sa 60 FPS, wala tayong naging problema dyan. Goods na goods yung gameplay at inaasahan ko na rin naman yan sa Blood Strike dahil the same ng Delta Force. Same naman silang optimized kaya wala naman tayong magiging problema if ever na magbababad tayo sa mga game na to. And after ng 30 plus minutes sa paglalaro dito, mga 3 rounds din yan, nakakuha tayo dito ng magandang temperature dahil pumalo lang ng 33 to 35 degrees Celsius yung nakuha nating temp dito. Which is nice para sa Blood Strike at kagaya ng sinabi ko, optimize na naman tong game na to so hindi na surprising. So dahil maraming mga nagre-request na magsama ako ng emulated game sa gaming test, syempre pinagbigyan ko kayo at sinama natin itong dalawang PPSSPP game na to. So yung una nating nalaro dito is itong God of War Chain of Olympus. Bali dito mga kapare ko, gusto ko lang linawin, wala nang settings sa kinakailangan pang baguhin sa PPSSPP. And then tinry ko rin gumamit dito ng Dolphin emulator or ng mga Nintendo game, tinry ko rin maglaro dito. Pero dahil nga bagong chipset siya, hindi pa siya optimized pagdating dito. So far, wala tayong makukuhang graphics driver kaya nagka-crash at nagka-crash pa rin yung mga game. Kaya pagdating dito, PPSSPP yung pinakamaganda or kaya PS2 game. Pero syempre, dahil mas maganda yung mga PPSSPP game, mas gusto kong gamitin tong example. So pagdating dito mga kapare ko, nakakuha tayo ng decent and solid FPS pagdating sa gameplay natin. Dahil wala na tayong babaguhin, in default na yung kanyang setup. So naka 60 FPS naman tayo dito so far pagdating sa dalawang game. Responsive din yung controls, so walang bugs na nangyari, hindi nilabas yung game unlike dun sa ibang mga chipset na bago-bago talaga. Medyo nilalabas sila lalo na kapag MediaTek. And yeah, pagdating dito, hindi ko naman yun na-encounter. Di na nag-crash or nagkaroon ng black screen yung mismong game natin. All the way nalaro naman namin itong God of War, so wala naman kami naging problema dito. Then yung next naman namin nalaro dito is itong Tekken 6. So pagdating dito, wala din kami naging problema. Goods lang din. At isa pa nga to sa pinaka nagustuhan kong game dito dahil yun nga, mas responsive at mas maganda yung processing ng phone na to ngayon dahil na rin sa pagiging powerful ang chipset neto kaya smooth na smooth yung naging gameplay natin. 60 FPS din yung natala natin dito at goods na goods din yung naging gameplay natin. Same as before. Wala naging problema. So in overall, pagdating sa PPSSPP game, wala tayong magiging issue dito pero just as I said, if ever
na maglalaro tayo ng mga Nintendo games, yan na talaga nagkakaroon ng problema dahil hindi pa optimized. But anyway, after ng ilang minutong paglalaro sa both game na to dito sa PPSSPP, nakakuha tayo ng decent temperature dahil pumalo lang to ng 33 to 34 degrees Celsius lang. So pagdating dito, hindi tayo mahihirapan. And after ng 6 hours and 17 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro, natapos na natin yung ating extreme gaming test. At ito yung nakakabigla dahil itong 7,550 mAh battery capacity ng phone na to talagang makunat dahil sa loob ng 6 hours and 17 minutes. And take note na tuloy-tuloy po namin yung nilaro and max out graphic settings at hindi namin pinahinga yung mismong unit kahit na nakakuha kami ng sobrang taas sa temperature, tuloy-tuloy lang siya. And after ng 6 hour and 17 minutes, hindi pa rin po lobat itong phone na to. At i-plus pa natin meron pang natira dito na 20 to 20 plus % pa na kung saan kung itutuloy-tuloy namin yung drain test dito, baka umabot pa to ng 7 hours or 7 hours plus dahil hindi imposibleng umabot yun doon, lalo na kapag mga last percentage niya mas kumukunat yung battery natin. Kaya hands down tayo pagdating sa kanyang 7,550 mAh battery capacity. Talagang makunat. If ever na hindi kayo ganito or ganito maglalaro, like hindi nyo naman isasabak so sobrang sagad-sagad na gaming, for example, hindi naman kayo maglalaro ng Genshin Impact or something, for sure, hindi kayo kukulangin sa isang buong araw kahit na maglaro kayo magdamag or maghapon ng Mobile Legends dito. Walang magiging problema. Pero syempre, magbabago pa rin naman yung battery consumption neto if ever nagagamit tayo ng mobile data or Wi-Fi. So kagaya nga ng sinabi ko, Wi-Fi based tayo dito dahil nga sa FPS meter na ginagamit natin, needed kasi Wi-Fi talaga. But ganun pa man, hindi natin may kakaila na talagang maganda yung nakuha nating battery capability pagdating sa phone na to. Ngayon naman, ito yung overall conclusion ko pagdating sa result na nakakuha ko sa gaming test na to. Pagdating sa overall gaming capability ng Snapdragon 8S Gen 4, kitang-kita natin na talagang maganda and also talagang malakas itong chipset na to. Kitang-kita naman natin at maganda yung naging performance niya all the way. Pagdating sa thermal, nakita rin talaga natin na nag-init to lalo na sa mga AAA games na nilalaro natin or in general para sa mga high demanding graphics game. At pagdating sa ganitong senaryo, dalawang bagay yung pwede natin gawin. Una, pinakita ko na sa inyo, pwede nating ibaba yung graphics settings or mag-tweak ng graphics settings para bumaba yung thermal din na makukuha natin dahil less pressure yon or stress sa ating chipset, kaya mas mababa yung makukuha nating thermal unlike sa iba. Pangalawang option, if gusto nating i-maximize yung graphics and also FPS ng game, gumamit po tayo ng external phone cooler dahil yun talaga yung pinaka-best solution pagdating sa ganito ng mga gaming phone na hindi ganun ka-okay yung kanilang thermal. Maglalagay ako ng link dyan sa ibaba para sa suggested na phone cooler ko. Anyway, last sa bagay na nalaman natin sa testing na to, hindi pa talaga ganun ka-optimize itong Snapdragon 8S Gen 4 at hindi na rin naman ako nabigla dyan. So syempre, yes yung sagot ko if ever nabibilhin mo tong phone na to para sa kanyang gaming capability or kung gusto mo siyang gamitin na daily driver phone, wala pong problema, goods na goods tayo dito. Anyway, kung hindi nyo pa napapanood yung full review, iiwan ko dito and also kung hindi pa kayo nakakapamili ng mga sulit phone ngayon 2025, pwede nyo panoodin itong video na to. Yun lang guys, peace!